Magandang araw mga bata! Ako muli ito, si Teacher Jaisel, ang inyong guro sa edukasyon sa pagpapakatao para sa ikasampung baitang. Ngayon ay dadako tayo sa ikalawang module para sa unang markahan. Maaari kayong gumamit ng ballpen at papel upang magtala ng mahalagang impormasyon. Handa na ba kayo? Tara, simulan na natin! Paghubog ng konsensya tungo sa angkop na kilos para sa ikatatlo at ikaapat na linggo. Ito ang inaasahang makuha ng mga mag-aaral pagkatapos ng talakayan. Paano ka nga ba magiging mabuting tao? Dito pumapasok ang konsepto ng konsensya at likas na batas moral. Likas na batas moral, batayan ng moralidad. Ang tao ay likas na mabuti. Ang pagkakaroon ng moralidad ng tao ay naaayon sa kanyang pagkilos. Nangangahulugang, bagamat siya ay mabuti, maaari siyang maging masama ayon sa kanyang kilos. Ano nga ba ang likas na batas moral? Ginagamit upang mapanatili ang kabutihan maging sa lipunan. May pinaiiral na batas na siyang batayan ng tao kung siya ay nagkasala o hindi. Ito ay nagmula sa Diyos. Ang batas na ito ay makatuwiran at nakaayon sa kanyang katuruan na siyang gumagabay sa atin at nakasunod sa kalikasan natin bilang tao. Ang likas na batas moral ay naaayon sa 10 utos ng Diyos na nahahati sa 2 katuruan. Una, mahalin ang Diyos ng higit kanino man o anumang bagay. At ikalawa, ang mahalin ang kapwa tulad ng pagmamahal sa sarili. Mula rito ay nabuo ang ilang prinsipyo na siyang sinusunod ng tao sa pagpapatupad ng kaayusan sa lipunan. Ang unang prinsipyo ay gawin ang mabuti at iwasan ang masama. Ikalawang prinsipyo ay ang mga sumusunod. Una, pangangalaga sa buhay. Ikalawa, pagiging responsable sa pagpaparami at pagpapaaral ng mga anak. At ikatlo, pagiging rasyonal na nilalang sa pag-alam ng katotohanan at mabuhay sa lipunan. Ano nga ba ang katangian ng likas na batas moral? Una, objektibo. Ikalawa, pangkalahatan o universal. Ikatlo, walang hanggan or eternal. At ikaapat, hindi magbabago or immutable. Isa-isahin natin ang 4 na katangiang ito. Ano nga ba ang objektibo? Ang batas na nagmula sa tao ay nakabatay sa katotohanan. Ito ay nagmula sa mismong katotohanan, ang Diyos. Naaayon sa realidad at hindi nakabatay sa tao. Palagi itong umiiral dahil hindi ito naaapektuhan, kilalanin man ito ng tao o hindi. Ang likas sa batas moral ay pangkalahatan o universal. Sinasaklaw nito ang lahat ng tao. Nakapangyayari ito sa lahat ng lahi, kultura, sa lahat ng lugar at sa lahat ng pagkakataon. Ang likas sa batas moral ay walang hanggan or eternal. Ito ay umiiral at mananatiling iiral. Ang batas na ito ay walang hanggan, walang katapusan at walang kamatayan dahil ito ay permanente. Ang likas sa batas moral ay hindi nagbabago o immutable. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng kultura, ang likas sa batas moral ay nagbibigay sa lahat ng tao. Hindi ito mawawala hanggat ang tao ay tao. Ano nga ba ang konsensya? Ang konsensya ay ang magtingtinig sa loob ng tao na nagbibigay ng payo sa tao at nag-uutos sa kanya sa gitna ng isang moral na pagpapasya kung paano kumilos sa isang konkretong sitwasyon. Ayon kay Agapay, sa Ethics and the Filipino, ito ang pinakamalapit na batayan ng moralidad. Ito ang bukod tanging nagbibigay sa atin ng agarang hatol kung ang ating kilos at ikikilos ay tama o mali. Angkop ang tungkuling ito sa kanyang pinagmulang salita na Latin na consentiana, ang ibig sabihin ay paglilitis ng sarili. Mayroong mga uri ng konsensya ayon kay Agapay. Una, tama o totoong konsensya, correct or true conscience. Ito ay humuhusga sa mabuti at masama. Ikalawa, konsensya hindi sigurado or doubtful conscience. Kalituhan sa pagpapasya kaya hindi ka agad makakilos. Ikatlo, mali o hindi totoong konsensya or erroneous or false conscience.
Ito ay humuhusga na ang mabuti ay masama at ang masama ay mabuti. Ika-4, konsyensya mitikuloso or scrupulous conscience. Ito ay ang sobrang takot na makagawa ng masama kaya hindi na lang kumikilos. Ika-5, konsyensya sigurado or certain conscience, base lamang sa sariling paniniwala. At ika-6, konsyensya insensitibo or lax conscience, kawalang pakialam na alamin ang mabuti at masama. Isang palasak na katagal lamang ang sabihin, walang konsyensya ang isang tao. Maaaring hindi siya nababagabag sa paggawa ng masama, subalit ang totoo, siya ay nagtataglay ng alinman sa mga uri ng konsyensyang nabanggit. Ang pagkilala sa paghuhusga ng tama o mali ay dumadaan din sa proseso o yugto ayon sa mga sumusunod. Unang yugto, alamin at naisin ang mabuti. Ikalawang yugto, kilatisin ang partikular na kabutihan sa isang sitwasyon. Ikatlong yugto, paghatol para sa mabuting pasya at pagkilos. At ika-4 na yugto, suriin ang sarili at magnilay. At dito na nagtatapos ang maikling talakayan tungkol sa paksang ito. Para sa pagninilay, matapos ang mga gawain, ano ang iyong natutunan at naging realisasyon? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Hanggang sa muli!